Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin itong si Chua, mga kababayan, sa kaganapan po. Diyan po sa tinatawag pong Kangaroo Court at Fishing Expedition. Ay dito po ay halatado po. Talaga pong nasasayang lang ang pera ng taong bayan dito po sa pamumulitika. Ginagamit po nila ang pera ng taong bayan puro sa pangsariling interes. Katulad po nito, i-impeach nila ang Vice President, sila mismo, mga kababayan, ay hindi sigurado sa kanilang mga ebidensya. Pakinggan po natin ito, mga katambay, kung paano po pinagluloko at ginagawang bobo at tanga ang mga Pilipino gamit ang pera ng taong bayan. Pakinggan po natin, panoorin sila. Huli kang sa Pasay ang paghabol sa isang yung claim ni Madriaga na he knows the Vice President because close daw siya, nagbigay siya ng happy birthday and all. But the supporters here are saying na kahit naman sino pwedeng magbigay ng happy birthday message magbigay ng happy birthday message si Vice President Sara Duterte, even the closest supporters or even those who don't know the Vice President from ADAM, pwedeng ng happy birthday. Hindi ba yon? Hindi ba medyo nung claim na kilala niya si Vice President Sara Duterte, where so many people and even the parallel groups of the Vice President know her by name? That is the job of the lawyer of the Vice President sa cross-examine yung credibility ni Madriaga. So ulitin ko, ang trabaho po namin is just probable cause, determination of probable cause. Yung credibility ni Madriaga as to the relationship of Madriaga to the Vice President at yung kung ano mga sinasabi niya, matetest po yan comes trial proper sa Senado. Last question. Napansin ko po to kanina during the questions kanina na some of the congressmen have been asking sabi nga probing questions, pero Chair Jinky, you prevented them from doing these probing questions na dapat clarificatory questions lang, nakadikit lang sa affidavit or dun sa mga testimony or dun sa mga transcripts. Is this something related doon ba sa final na kaso ng kampo ni Vice President sa Duterte Supreme Court na iniiwas kayo na gawin siyang parang more into parang naghahabol kayo ng evidence pero ang inanyo niyo lang is doon lang kayo nakatutok doon sa mga questions na nakadikit doon sa affidavit? Bakit ganun ngayon yung Ulitin ko po, probable cause lang. So yung probing question, mas malalim na tanong na sa trial proper po ulit yun. Kaya dito po, ang tanungan lang dapat within the bounds, doon lang sa affidavit. Kaya kung makikita mo, kahit naman po kami, kahit si Congressman Terry nagtatanong, napipigil din. Dahil yun po talaga yung rules. Probing question ay hindi po pwede dahil ito ay determination of probable cause lamang. Yung claim ni Madriaga na he know. Ito pa po isa, mga tambay. Saka natin komentuhan. Ang galing, ano? Di pwedeng cross-examine ang kanilang testigo. At sila mismo, hindi nila kinocross, pero mag-i-impeach sila. Pambihirang buhay yan. Mag-i-impeach ka na isang Vice President. Yung testigo, hindi mo malang susuriin kung totoo lahat ng sinasabi. Unbelievable. Talagang binababoy na po nila ang ating bansa. At talagang babuyan na po yata talaga dyan sa House of Representatives, mga kababayan. Ito po, tingnan po natin ebidensya. Nakakalukuhan na po sila riyan eh. Pumalag si Vice President Sara. Napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags.
So, hindi nyo po dito mine-mention yung duffel bag. So, ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large. Duffel dark bag. Duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Meron po kaming dalawang ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? 3 doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Wala. 3 times or 2 times. So, ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times Opo. bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po, pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad, mga... mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po, mga isang... Alright. So, that would be all. Nakita nyo, pati po sa affidavit, excuse me, nakakalokohan, mga kabayan, hindi sigurado, pabago-bago affidavit, iba-iba, pambihirang buhay yan. Kaya nga hindi pwedeng questionin hindi pwedeng i-cross-examine dahil mabibisto ang kagaguhan at kasinungalingan. Hindi po ba, mga kabayan, nakita nyo po, mismo sa sarili nila, inaamin nila, na hindi pwedeng tanungin, hindi pwede i-cross-examination o i-cross-examine itong si Madriaga para po mapatunayan kung totoo lahat ang kanyang ibinibintang at paratang sa Vice President. Dapat daw po sa Senado, mga kabayan. Pero, ang hinahanap lang daw po nila yung lahat ng sasabihin ni Madriaga. Lahat ng kanyang na ipapahayag na nasa affidavit niya. Mga kabayan, doon sila kukuha kung talagang paniniwalaan nila. Kung paniniwalaan nila. At doon nila i-impeach ang Vice President. Mga kabayan, nakita nyo po, mga abogado po yan. Abogado po yan si Chua. Abogado rin po si Luistro. Abogado rin po si Redon. Pero magi-impeach kayo ng Vice President na kayo mismo, alam ninyo sa sarili nyo na napakahirap paniwalaan ng kredibilidad ni Madriaga. Di po ba? Sa kanya nga lang affidavit, pabago-bago na ang kanyang statement. Hindi po ba? Doon nga lang sa bag na pinaglagyan daw ng pera. Hindi na nga kayo magkasundo doon sa laki. Hindi po ba? Ganyan po kababoy at niwawalangya ng mga politikong korap, magnanakaw, di umano sa ating bayan ang ating pera. Ninanakawan na po tayo ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Binababoy pa pati po ang proseso ng impeachment, mga kababayan. Hindi kaya? At pera ng taong bayan ang ginagastos po nila dyan sa kanilang fishing expedition. Hindi po ba? Diyan po sa Kangaroo Court, di umano. Mag-i-impeach ka, i-impeach niya. Kukuhaan ng boto yan Bobotohan nila yan na ang Vice President ay nagkasala at napakaraming anomalya, korupsyon, pero hindi pwedeng patunayan ng mga abogado ng Vice President para i-cross-examine o examination itong si Madriaga. Mga kababayan,
i-impeach nila sa Kongreso. Hindi po ba mga hindot itong mga tao na ito? Unbelievable. Kaya nga hindi nila madala-dala sa Kongreso. Kaya nga fishing expedition na lang ginagawa nila dahil alam nila mismo sa sarili nila, pagdating sa Senado, cross-examination yan. Cross-examine yan. Yan tao na yan. Tatanungin na po dyan yan kung lahat ng sinasabi niya sa kanya affidavit, lahat ay kailangan pong may katotohanan at may ebidensya. Doon pa nga lang sa sinasabi doon sa painting, di ba? Yung painting, sablay na eh. Di po ba? Ginagawa niya yung nagbigay, mga kabayan, ay siya pa nagpapaaral. Tapos ngayon, dito naman sa maletang pinaglalagyan ng pera, hindi pa sila magkasundo. Paano na pagka sa Senado yan? Cross-examination yan. Nila Senator Marcoleta. Sige nga. Saan pupulutin yung testigo nila para ma-impeach ang Vice President? Kaya nga po pag-aaksaya at pagwawaldas lang ng pera ang ginagawa nila. Dahil po sa politika, gamit na gamit po ang pera ng taong bayan sa pangsariling interes. Dahil babagsak na po sila, di umano. Babagsak na po sila, mga kababayan. At gamit na gamit po nila ang pera ng taong bayan. Inuubos lang nila ang pera ng taong bayan sa ganitong klaseng kangaroo court, fishing expedition, di umano. Naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Napakahirap ng sitwasyon natin. Walang solusyon. Politika, korupsyon ang ginawang trabaho sa atin ng mga demonyong ito. Yan po ang mga hinalal ng mga Pilipino. At karamihan pa dyan ay hinalal yata ng COMELEC, di umano. Mapapamura ka na lang. Hindi po ba? Sa ginagawa po ngayon ng mga politiko nang pumasok ang 19 Congress at 20 Congress, majority nila ay mapapamura ka na lang sa mga hayop na yan. Di umano. Mga kababayan, yan po ang ating komento dyan po sa napakagaling dyan sa House of Representatives na ipinagmamalaki nila na kanila pong testigo. At talaga sinasang-ayunan pa nila ang kanilang kawalanghiyaan. Di umano. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At sa ating pong mga kababayan na nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yi. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!